Ito mga pare ko, kabibilan po natin ang parts ng ating Yamaha Mio dahil nakaschedule na po yung kanyang maintenance at balitin na rin po yung ibang parts niya tulad ng air filter, fuel filter at spark plug. At ngayon po ay pag-uusapan po natin kung alin po yung the best bilhin at ilagay po sa ating motor, yung original po ba, OEM, aftermarket, at especially po yung copycats ng mga parts ng ating motor. So ito malalaman po natin kung alin po yung the best sa apat. So number 1 is original parts or genuine parts. At itong parts na ito mismo yung ginawa ng gumawa ng motor. Either Suzuki, Honda, Kawasaki at Yamaha. Second is OEM parts or original equipment manufacturing parts. So ito po yung parts na ginawa ng ibang manufacturer, ibang brand, pero same quality po ng original. Dahil hindi naman po lahat na nakalagay na parts dito sa ating motor ay gawa po mismo ng gumawa ng motor. Tulad po nitong spark plug. So ito po ay NJK brand po to, pero kinomisyon, tines at sinigurado po ng Honda na pasado po to sa kanilang quality standard. Pero itong NGK ay binibenta po to ng separately. So hindi naman po nakalagay na Honda, kundi yung mismong company name nila na NGK. Ito pa po yung isang OEM parts ng ating Honda. Bilhin po natin itong ating motor at ito na po yung nakalagay sa kanyang gulong. Itong MVP Star. At ito pwede rin po kayo makabili nito na ito po yung brand na inyong bibilin. MVP Star at hindi po siya Honda. Ito pa po isang OEM parts ng ating Honda, itong kanyang brake caliper. At ang nakalagay po dito is Tokiko po yung kanyang brand at hindi po yan Honda. At sa brake pad naman po nito ay Nissin. Kaya pag namili po kayo sa labas, hindi po Honda brake caliper ang inyong hahanapin, kundi Tokiko po. Yan po yung original na nakalagay sa kanya. At Nissin naman po yung kanyang brake pad. Ibig sabihin, yung original at OEM parts ay the same lamang dahil the same lang din po yung kanilang quality. Pangatlo is aftermarket parts at itong parts na to ay gawa ng third party or ibang company pero fit po to sa motor. Ngunit hindi po siya authorized ng gumawa ng motor tulad po ng mga OEM, pero pwede po nila ibenta to legally, kaso nga lang po under his brand name. At ito naglipa na po to at ito po yung mga pinopromote ng mga vlogger. And last is pattern or fake parts. So ito po yung mga parts na kinopya sa original, kumbaga kopya-kopya, pero wala po siyang brand. Ang masakit po nito is pinebenta po siya as original sa murang halaga. So ito delikado po to dahil hindi po natin alam kung pasado po to sa quality standard at sigurado po na wala po tayong hahabuling kumpanya kung may masamang mangyari sa ating motor. At para mapadecide ka naman kung bibili at gagamit ka ng OEM parts, ito po yung kanyang advantage at disadvantage. So unahin na po natin yung kanyang disadvantage. Unang-una po dyan ay yung kanyang presyo. Alam naman po natin na mahal po yung presyo ng original at OEM parts. Then pangalawa po is wala po tong upgrade sa kanilang performance at sa kanilang itsura. Kumbaga stock looks and performance. Ngayon naman po ay tingnan natin kung makakabawi po tayo sa kanyang advantage. At ang una po dyan is yung kanyang quality at especially po yung kanyang durability. Alam naman po natin yung mga original parts ay sigurado pong tatagal to at matagal po natin tong magagamit. At yung performance po nito ay siguradong 100% na hindi man po upgrade is consistent po yung kanyang performance. Tulad po nitong ating air filter, sigurado po tayo na malinis po yung hangin paglabas po nitong ating original na air filter. At ito naman ating spark plug, sigurado po tayo na maganda po yung sunog ng ating internal combustion engine pag ito po yung ating gamit na spark plug. So yan po ang ating advantage. Then second is hindi po ma-avoid yung ating warranty kung meron man po tayong warranty sa ating motor at 100% din po na ito po ay fit sa ating motor at hindi na po natin kailangan pang mag-modify o maggawa ng mga modification. Kaya overall ay safe po tong ating motor pag original at OEM parts tong ating gamit. At para mapag-decide ka naman kung bibili ka ng aftermarket parts, ito po yung kanyang advantage at disadvantage. At unahin na po natin yung kanyang advantage. At alam naman po natin na di hamak po na mas mura yung presyo ng mga aftermarket parts kukumpara po natin sa mga original parts. And then pangalawa po is lagi po ito meron sa tindahan. Lagi po siyang available. At ito nga po yung kauna-unahang inaalok ng mga tindahan. Then pangalawa po is lagi po itong may upgrades. So lahat po ng parts ng ating motor pagdating po sa aftermarket parts ay mayroon po siyang upgrades. Di lang po sa performance,
kundi pati po sa mga itsura niya. Ayan o, yan nga po yung kanilang pang-akit yung kanilang itsura. Huwag ka muna ma-excite dahil ito naman yung kanyang disadvantage. Una dyan is okay nga po yung average niya sa performance at sa itsura, kaso hindi ka naman 100% na sigurado sa kanyang quality, especially po sa kanyang durability. Dahil mura po siya, alam mo na. Then pangalawa is hindi po ito laging fit sa ating motor pag kinabitan natin. Yung iba po ay nangangailangan pa ng adjustment at modification. Then pangatlo po is posibleng ma-avoid po nito yung warranty ng ating motor kung meron pa po siya. Then lastly is baka hindi po ito maganda sa performance ng ating motor at madami pa po yung ibang parts niya at masira. So yung mga pare ko, kaya overall po para sa atin is 50-50 po yung aftermarket parts. Kagandaan nga na po sa aftermarket parts, pag namroblema itong inyong motor, may kumpanya kang hahabulin at pagrereklamuhan. Di tulad ng mga copycats, yung mga fake na ganito, mga walang pangalan, wala kang hahabulin dito, kundi kawawa ka naman. So ay mga pare ko, hanggang dito na po ating video at hopefully po nakatulong po to upang makapag-decide kayo kung alin po sa tatlo o sa apat. Ay wag na, tatlo na lang mga pare ko, wag na po natin sama to ang inyong bibilin. Original, OEM, or aftermarket parts. So hanggang dito lang po ating video mga pare ko. Paalam sa inyo. Paalam.